Hello. Hello po. Hi, good morning. Good morning po. Good morning. Bakit ang tagal mong sagutin? Hindi po pala nag-notify sa akin Ha? yung call. Hindi po pala nag-show sa akin yung call. Bakit? Naka-turn off ata po yung notice ko sa messenger po. Parehas tayo. Ako din naka-turn off din. Oo. May mga Sorry tao po. lang na pwede makatawag sa akin anytime. Anyways, good morning. Hello po, good morning. Ayan. Ano ka ba? Earbuds ka ba? AirPods? Headset? Naka-headset po. Okay, handheld lang po tayo. Okay po. Hold po. Disconnect ka muna dyan. Malabo po yan sa live. Hello? Wag din mag-loudspeaker. Anong pangalan? What do I call you tonight? Hello po. Can you hear me na po? Yeah. Louder and clearer. That's better. What do I call you tonight? Ayan po. Hello po. Good morning. Good morning. What do I call you tonight? Ayan. So, I just wanted to share something lang po. Ayan. Regarding- Tinatanong ko lang po, what do I call you tonight? Sorry po. Ha? Sorry po. Ano po yan? What do I call you? Pangalan mo Sorry po? po. Anggi na lang po. Angge? Yes po. Paano sinusulat ang Angge? ANGGE po. Uy, tama ako. Ilang taong ka na, Angge? 25 po. 25. And where you're calling from tonight? Quezon City po. Quezon City. Okay. Alam mo, narinig namin yung hininga mo. Baka masingot mo kami, ha? Sorry po. Baka mamaya mawala ako dito. Wala, nasingot ako ni Angge. Ganon. Sorry po. Anong ginagawa sa buhay ni Angge? I'm currently teaching po. Teacher ka po? Yes po. Ano ang iyong tinuturo? Currently po sa college po. Pero dati po, nagtuturo po ako sa high school. College instructor ka, ma'am? Yes po. Okay. But you are 25, so ang lapit ng generation mo sa mga estudyante mo. Yes po. Sobra po yung iba po mas matatanda pa po sa akin. Ano struggles ng pagiging young teacher? Sometimes po, they are not taking me seriously, but over time po, na-handle ko naman po siya. And since yun nga po, nasa young generation po ako, ang kagandahan naman po nun is mas madali ko pong nakukuha yun sa loob nila. Basta iintindihan mo sila, parang ganon. Yes po. Kasama ka ba sa mga teachers na nagti-TikTok, nag-sayaw-sayaw, ganon? Ayun po. Hindi po. Medyo shy type po ako sa social media. Pero may mga ganon, di ba? May mga may mga comparison nga na ibang-iba na yung mga teachers ngayon. Kumpara nung... Yes po. Anyways, si Angge ay isang college instructor. May asawa ka na? Wala pa po. Wala pa. May problema sa love life? Yes po. Medyo po. Medyo po. Okay. All right. Yes. How can I help you out tonight? Yes po. Bali po kasi, I am currently in a relationship po for almost 9 years. Apa. Since high school po kami, we've been together na po. And ayun po, since nasa 9 years na po kami, medyo nandun na po kami sa age na parang nag-iisip po ako kung tama ba na ituloy pa to because paano ba? Yung si guy naman po kasi is very, ano po siya, mabait naman po talaga siya, considerate and all. But, recently po kasi nagkakaroon po ako ng problems na napapaisip ako kung para po ba talaga kami sa isa't isa. Kasi, last year po, we've got into an accident. Pero before pa po ng accident, medyo nahihirapan po ako because I don't know kung dahil po ba
sa mas mataas yung sahod ko sa kanya or ano, but I feel po na hindi po siya yung tipo ng provider type. And feeling ko po is dun sa part na yun is hindi po kami nagkakasundo sa side na yun. I Should I got continue po? Sorry. no, I got the context but I didn't understand the problem. Ayun po. Currently po, I am in middle of Narinig ko yun. thinking if Okay, sige, magtatanong ako. Okay. Hindi ko lang mapagdugtong kasi ang kwento mo, the guy is considerate. Last year we got into an accident. Ito kasi yung chronological order mo, ma'am eh. We got into an accident. Tapos you mentioned mas malaki sweldo mo. Those three things are completely alien to each other. What's your point? Sure po. I'll just connect them to the ano po. Sige po. Yes, ma'am. Before the accident po is nag-iisip na po ako if kailangan pa po ba talagang or kailangan or dapat ko pa po ba siyang ituloy itong relationship namin. Speaking of being, the guy is considerate, he is kind. Wala po naman ibang problem sa kanya, maliban lang po doon sa side na hindi po kami, or pakiramdam ko po is na pag naiiwanan po ko in terms, kumbaga parang hindi po kami nagkakasundo na sa isang direction. Wherein, halimbawa po is, paano ko ba siya explain? In terms of life decisions po, basta po, kumbaga, kadalasan po ako po yung laging nagpo-provide sa relationship namin. Speaking naman po doon sa may accident, last year po kasi na-accident kami, which is pertaining po na mas lalo po siyang nagkaroon ng problem when it comes to financial since natigil po siya sa pag-work. Siya po kasi yung mas deeply affected. Tawag nito, ma'am. Yes po. Pwede mong ilayo lang ng konti yung puro air yung naririnig namin. Sorry po. Ayan. Pero naintindihan ko naman medyo. Ayan, sige. Last year na aksidente kayo o siya? Kami po, nasa motor po kami. And pero siya po yung mas deeply affected po. Saan kayo papunta na aksidente kayo? Papunta po kami Laguna. Anong gagawin niyo doon? Tawag dito, ihahatid niya po ako dapat doon po sa event po ko po sa work. Okay. And then we got into an accident. Simula po noon, para pong mas lalo po akong nahihirapan na syempre i-brought up sa kanya yung ganon kasi nasa middle po siya ng contemplation na natigil siya sa work, which is gustong-gusto niya po yung trabaho niya. And then lalo pa po siya nagkaroon ng problem. What was his what was his work nung time na aksidente siya, ma'am? Teacher din po siya. Teacher din. So he had to stop teaching. Yes po. Wait lang tawag nito Angge, wait lang Can you give me like couple of seconds? Sure po. Okay. Yung mga mangmang po sa TikTok nagrereklamo kayo. Umalis kayo diyan. Kung hindi kayo naiinip kayo, na naandiyan kayo, umalis kayo diyan. Kung ayaw niyo ng kwento, hindi sa inyo pabor, umalis kayo diyan. It's either i-block ko kayo o mamaya duruin ko na lang kayo dyan. Umalis kayo dyan. Hindi namin kayo kailangan dyan. Get out of my life kung ganyan lang kayo dyan. Hindi kayo pwedeng mamili. Mag-live kayo ng sarili ninyo. Huwag kayo mamili ng pagkikinggan yung kwento tapos nandito kayo tapos nagre-reklamo kayo. Umalis kayo dito. Dali. Hindi namin kayo kailangan dyan. Kung hindi nyo kailangan ng kwento naririnig ninyo, umalis kayo. I-swipe up nyo ako. Walang problema. Umalis kayo dyan. If to you, the problem of my caller means nothing to you, to her, this is her biggest problem. Umalis kayo dyan.
Please leave my life. Okay kayo, okay lang kami ng kami-kami lang. Kung ganyan rin lang kayo dyan. I told you, okay lang sa akin yung comment niyo about the problem. That's completely fine. That's normal. I cannot monopolize yung opinion dito. Okay lang yon. Pero kung naandyan kayo, tapos nagrireklamo kayo, dahil ayaw nyo yung kwento, naiinip kayo, di kayo maglabang damit nyo malinis. Get out of my life. Do something about your lives. Get out of my life. Huwag kayo dyan. Kaya ko yung pangalanan ngayon, but I'd rather not. Mga yan. I'm sorry. I apologize to you, Angge. Ha? Pasensya ka na. No problem po. Alright. So, please, forgive me. Forgive them. Yes po. Okay. O go ahead, ma'am. Ayun po. Ano po ba ako? Sorry po. So, ihahatid ka niya sa Yes event po. mo. Opo. Tapos, Ayun po, we got into an Oo. accident po, motorcycle po. And then after po nun, need niya pong operahan and all. Ayun po, parang nag-stop po yung life sa kanya. And I had a hard time po na, syempre, parang napakaliit po ng problem compared po sa pinoproblema niya po. But ayun nga po, before pa po nun is, ayun nga po, nagka-contemplate na po ako if we should still continue our relationship po. okay. Sige, ihiwalay natin to. So, ibig sabihin, bago pa kayo maaksidente, parang hindi ka na sure whether to stay with him. Yes po. Ano dahilan? Ano Ayun. dahilan? Bakit nagko-contemplate ka nun? Ayun po. In terms of, ayun nga po, in terms of financial po and yung mga plans niya po sa life na parang, ayun nga po, 9 years po. Pero since young pa naman po kami na I understand him na pressured pa po siya sa life and nag-focus po siya sa sarili niyang buhay. Pero sa ngayon po parang hindi ko po nararamdaman na parang kumbaga may plano po siya for the future para sa amin. And in terms of yung sa pagiging provider niya po, pakiramdam ko po kasi parang nasasanay na po siya na parang ako lagi, ganyan. And then minsan pinapahagingan ko naman po siya na sana hindi naman puro ako na lang, ganyan. Na in terms of date, sa gala, and all, parang puro ako. Pero sabi niya nga po, nahihiya rin po siya. Sa ganun. Pero, ayun po, too shallow po to think. Pero, ayun po, medyo nagkakaroon po ako ng struggle doon po sa ngayon. Okay. Ayun. I think the problem goes deeper than that. I think you got bored. Pa, I think you got bored. ganun na nga rin po. No, Parang- hindi ganun na. I think that's the main problem. Ganito na. You've been together for 9 years. Tama na? Yes po. 9 na taon na kayo magjowa. And how long have you been working, ma'am? 3 years po. 3 years. Yes po. Okay. The first 6 years, you were students. Tama? Yes po. From Okay. high school to college po. Yes. The first 6 years, you do not own your money. Ang pera nyo ay galing sa mga magulang ninyo. Tama? Yes po. Okay. Gaano katagal na siya nag-work, ma'am? Same din po. 3 years. Sa ganda. Yes. Okay. How big is the difference of your salary? How significant is the difference? Twice po. Twice. Yes po. So ibig Twice po
Mm. 3.5 po. Yes po. Ano, sorry, hindi kita naintindihan, ma'am. Ano yun? Sorry po. 2 to 2.5 po. Okay. Mas malaki ang sweldo mo. Significantly. Tama? Yes po. Okay. So, sa madaling sabi, hindi pa siya nakakatagpo ng trabaho that will suit his needs and obligations Yes to po. spend for you. That is not his fault. It is his first job. Unang trabaho niya to eh. Sinuwerte ka, mas malaki sweldo nakuha mo. It's not that hindi siya nagpupursige. Parehas kayo may work eh. Opo. Hindi naman siya tinamad eh. Nagkataon lang. Ma'am, wait lang. Ang gulo ng line mo. Naka-headset ka ba? Hindi po. Naka-loudspeaker ka? Yes po so far. Yes po. Please don't. Handheld lang po Okay. tayo, ma'am. How Handheld lang about po. this? Handheld, ma'am. No, not on speakerphone, not on headsets. Yes po. How about this po? Okay. Alright. So, sa madaling sabi, pag-graduate ninyo, ma'am, you both had a job. Yes po. Oh, Pero before pa po ng tawag dito, before pa po ako graduate, nag-work na po ako. well, that's your call. I mean, if he wanted to be an exclusive student, at ikaw gusto mo mag-work, you cannot take that against him if there was no need for him to be a working student nung time na yon. Kasi kung kumpleto naman siya ng pang-aral nung time na yon, at he wanted to focus more on schooling, you cannot take that against him. Yun po. And I think yun nga lang po yung naging problem ko po na parang hindi po kami parehas ng hustle sa life na parang kumbaga hindi niya naman po kasalanan na ganun po siya pinalaki. Pero ang dating po sa akin is ayun na po, hindi na po kami compatible in terms of how we view life, kung paano mag-hustle, na parang siya, medyo chill po siya and all. Ganun po. Is that a bad thing? Because you're young. I mean, you're just 25 years old. Nag-uumpisa pa lang ang karir niya sa buhay. Nag-uumpisa pa lang kayo. I mean, kung nagkakilala kayo ng 22 ka, you wouldn't be thinking what you're thinking now. Because you're just starting life. You're just starting to look ganito He's just starting to figure out what he can do with his life. Same as you. You're just starting to figure out what you can do with your life. Alam mo, saan man pumunta itong usapan natin, pahihiwalayan naman kita sa kanya. That would be my advice. Currently po, I'm just really weighing things po. No, that would be my advice. Kaya lang, gusto kong, maybe this could be an honest conversation between you and me. Para hindi naman, para ikaw man lang maamin mo sa sarili mo na yung talagang totoong nararamdaman mo. I think you are bored with the relationship that you have. It has become routinary. There are things that made me sad sa ating conversation. Can I tell you what are those? Sure po. Say for example, it sounded like you're blaming him na aksidente siya at di siya makapagtrabaho. Maybe it wasn't your intention, but it sounded like that. Pero kung babalikan natin, ikaw yung ihahatid niya nung time na aksidente siya. It was your lakad mo yun eh. I mean, you are a part of that accident. Kung hindi siya nakalakad or whatnot, it was in the service of you, ma'am. Yes po. Para sabihin mo na, tumigil po kasi yung mundo niya. Para bang, kasalanan niya ba to? Ihahatid ka niya eh. Okay po. I understand naman po. I mean, I said that po. Pero, Because, wait lang. Pero bigla yes mo ma'am na whitewash by saying na actually po bago pa maksidente, gusto ko naman na talagang nagko-contemplate na ako na makipaghiwalay eh. To invalidate na inaabot lang talaga ang aksidente pero matagal ka nang gusto makipaghiwalay. Ganon yung dating eh. Kasi dinugtong mo siya eh. I understand po. If, alam mo Angge,
if you are no longer happy and satisfied doon sa relasyon na meron kayo, makipaghiwalay ka, ma'am. Pero wag mong but please don't make it appear as if nagkulang siya sa iyo in a sense that sinuwerte ka sa meron ka ngayon at siya he's still trying to figure out things sa buhay niya. Like right now, na-aksidente siya. Kamusta siya ngayon, ma'am? Currently po, okay na po siya. Nag-work na po siya ulit. Yan. Oh, at least, no? Yes po. Maliit na nga sweldo niya, life would stop pa sa kanya. No? Hindi kanya talaga kayang i-finance. Kasi nga, yung sweldo, mas malaki yun sa'yo. So, hindi mo po pwedeng i-take yan against him. Okay, let's try to imagine the alternative. Halimbawa, siya nakatagpo ng trabaho twice na meron ka. He would be spending for you kasi siya yung meron eh. And sometimes, spending for the person we love isn't about the money at all. It's about looking after the welfare of the person we love. Not about the money. It's about the welfare. The money is just the object that represents the care, the love. Yes po. Pero sa'yo, binibilang mo yun. That makes me sad. Well, I cannot take that against you kasi syempre, ma'am, kung yan ang parameter mo ng dapat mo makasama sa buhay, no one can question that. Pero wag mo namang ibintang sa kanyang kakulangan niya to kasi nagtrabaho naman siya eh. Hindi lang siya sinwerte ka, parang ikaw. Opo. Yes po. I understand po. Yun po, on my defense naman po, yun nga po, overtime po kasi, kumbaga, yun lang po, kumbaga yun naging problem ko lang po talaga sa niya is, yun nga po, yung compatibility namin on how we view life. Siguro po Okay, kasi explain medyo, mo nga po sa akin yan, yung how he view life. ayun po. That's very that's very in general, that's very vague, that is, 'di ba? Multi-prong Yes, I yan. understand. Ano kahulugan po nung how he views life? How different is your view from his view about life? Kumbaga, in terms of hustle po, kasi po, he has an opportunity naman po, kumbaga, to work on part-time, in college, ganyan din po. But he chose not to po. Is that a bad thing? I understand, yes po. I understand po na, ayun nga po, he's just looking for his welfare po. But over time po kasi, kumbaga, hindi ko, how do I say this? Kumbaga, hindi ko po nakikita yung, kumbaga, in the future po, kumbaga parang ang view lang po is to live lang po kung ano lang yung meron instead of kung kaya pa is No, I'm sorry, Angge. Yes. You're young to be... It's way Sorry too po. it's way too soon. You are young yes people. po, I understand. You are young couple, you are young people. If he is yet to figure out life for him, you cannot take that against him. It's too early in his life. It's just too early in his life. I understand. Hindi, kumbaga, Siguro po, some people would figure out life later on. It doesn't mean they're delinquent. Diba? Maybe it just means that he is not rushing. 3 taon pa lang siyang may career. Look, ganito na. Makipaghiwalay ka na. But I think you're throwing away a good guy here. Only because he does not possess what you possess in life. I think that's number one reason. No? Hinahanap mo sa kanya yung meron ka. If it's the other way around, siya yung mas meron kumpara sa'yo. Halimbawa, yung hindi niya kailangan mag-hustle and yet he's earning maybe katumbas ng meron ka. on my defense po, what I am earning po is because of my, yun nga po, my hustle as well po. I am working 2 jobs po, at night and at morning. And yun po. Sige ma'am, siguro, let's be specific. Ayan po Meron ka mga hassle like meron ka siguro nag-VA ka, gano'n, nagtuturo ka, tama?
At night po, I'm working po sa, tawag dito, BPO po. Mm. And then at Tapos, morning po, I'm teaching po. teaching. Okay. And yun nga po, ang problema ko lang po sa siguro is, yun nga po, I keep on comparing ourselves po. Which is Teka lang, ma'am. about May po. tanong ako sa'yo. Yes po. How many times a week kanya sinusundo at inihahatid? Ayun pa po, kumbaga, comparing our lives, medyo nakukulangan po ako sa effort po talaga, as in, one times a week lang po kami nagkikita. Okay. But, he's focused with his job? Yes po. We cannot fault the guy for focusing sa trabaho niya. Opo. We cannot Ayun fault nga him. po. What if ang pangarap niya today is maging focus na teacher and one day regional superintendent pala siya? I understand po. Kasi paano kung gano'n, di ba? Ngayon, low ranking siguro siya employee o baka teacher 1. But what if in his horizon, sa utak niya, gusto niyang maging superintendent balang araw? To add up po, kumaga isa po yun sa mga, kumaga hindi naman po hinanakit, pero medyo kinakanta po ko po sa kanya na, yun nga po, isang beses na po makikita sa isang linggo, and then, kumbaga, tawag dito, hindi naman po saan, pero kumbaga, ay, parang ako pa po yung kailangan mamilit sa kanya, magkita tayo, ganyan. Now that's a Kumbaga, valid now that's a valid point. Yeah, ang that's a concern ko valid po point. is, kung hindi mo mapunan financially, kumbaga, may other love languages pa naman na, na pwede mo namang bawian. Okay. And kumbaga, ayun po. Yan, yung part na yan that I completely understand you. So you want him to be present sa buhay mo. Opo. Okay. Medyo nakukulangan po ko sa part na parang kailangan ko po lahat sabihin sa kanya bago po niya gawin. Halimbawa po, yung unfortunate event po namin, kasalanan ko po talaga yung talagang pinilit ko po siya na hatid mo naman ako ganyan para magkasama tayo na matagal and all. Kumaga, ang lagi niya po kasi sa akin sinasabi is, kung hindi ko daw sasabihin, hindi niya malaman, which is correct naman po. Pero, syempre po, hindi ko naman po gine-generalize. Pero bilang babae, minsan gusto din natin yung parang namin na isang loob. Oh, yeah. Effort. Sa part na yan, magkakampi tayo dyan. Dapat dyan mo ako inumpisa ang kwentuhan. Kasi maintindihan kita. Po. Kasi nauna yung pera, ate. Sorry po. Okay lang. Yeah, naintindihan kita sa part na yan. That is a very valid concern. So you wanted him to be more present in your life. Opo. So, yes ma'am. Yes, po. Go ahead. Yun nga po. Pero not to villainize naman po siya. Kumbaga, sabi ko nga po, mabait po talaga yung tao. Sobrang loyal naman po talaga. As in, wala po akong masasabi po. Talagang, yun po, medyo, kumbaga, yun po, nakukulangan lang po talaga ako sa part na sana konting effort kung hindi man makapag-provide is ayun, kahit lagi na lang siya nasa tabi ko, ganun po. Yeah, that I get. So nagkikita lang kayo weekends lang, ganun? Opo. What do you do pa nagkikita kayo, ma'am? Yun po, kumbaga, kung ano, sabihin ko rin po sa kanya kung ano po yung dapat namin gawin. Kung gusto namin pumunta lang ko, syempre, makahiya naman po, ay kumbaga, kapag ako po, inaya ko po siya, kumbaga ako rin po yung maglalabas ng, and yun po. Kung siya ang masusunod, saan kayo pupunta? Kadalasan po kasi sa bahay po nila. Baka walang pera, ma'am, di kaya? Opo, I understand po. Yun yun. Nagigets ko yung part na yan. Kaya, as much as possible, hindi ko po siya
nagpa-problem basta magkita lang kami, ganyan. Ako na, ba? Ako Okay. ganun po. Ganito, Anggi, I think right now, you are having a difficult time explaining why you want to let go. You want to justify out of the reasons that you mentioned that you're about to let go. Actually, nag-let go ka na matagal na panahon. I think hindi na yung pera yung dahilan dito. Again, I think the money is the representation of what you're looking for sa kanya. Yes. No? That maybe during his time, how he views time, magkaiba kayong dalawa. Maybe for him, it's not yet the time for him to hustle in life kasi he just came out of college 3 years ago. Maybe he's enjoying, he's trying to figure out life. Maybe you have figured out life already and he is yet to figure it out. Yes. Kung Alam mo, ang let me kinakatakot ko, yes, ma'am. Go ahead. Sure, continue ba? Ikaw muna. Sige. Go ahead. yun po, medyo kinakatakot ko po is like, binibuild ko po siya. Kumbaga, para sa iba. Na parang hindi pa ako siguro yung, kumbaga, hindi ako yung worth paghasalan niya in life. Okay. Explain that to me, please. Ano kahulugan yan? So, Ano kahulugan yan? Yung binibuild mo siya para sa iba. ang nakikita ko po kasi is, ako ang paniniwala ko po kasi sa life is, kung gusto mo, gagawin mo. Na, kumbaga, Okay. kung gusto mo umunlad, you will make a way or create an effort at least na ipakita na mahalaga sa isang tao. Pero, yun po, parang nararamdaman ko po siguro dahil nga po sa long-term relationship kami and all, baka, ayun nga po, parang binibuild ko lang po siya for other, yung maging toxic theory po, kumbaga. Ano na? Say that again? Toxic theory po, kumbaga. Parang, It's so kumbaga, Gen Z. yes, sorry. Dami yung alam na Kumbaga. mga theory na toxic theory. Sorry na po. Yeah, hatid mo lang siya sa dapat niyang puntahan. Yun lang naman yun eh. Opo. Na parang, Sabi nung iba, kapag ready na umalis ang taxi, tsaka sabi po, nung iba yun. kaka-TikTok mo yan. Totoo, kaka-TikTok niya yan. Yes po. Yes po. I think you're already halfway out even before calling the show. You're already halfway out now. I will not defend the guy. There are things you don't like about him. There are things you like about him. In the process of you telling me yung relationship ninyo, maliwanag ko narinig sa'yo that he is a good person, but he is not at par with the things you want to happen sa buhay mo. Especially what's happening with you now. You wanted to have a man sa buhay mo that's more of what he's doing right now. That's your bottom line. Tama, mali? Opo. Tama po. And I think it will be unfair for him or for any partner, babae man lalaki, to convince you to stay kung kating-kati ka nang umalis sa relasyon. If there's any sense of discernment I get from this, it's just that natatakot kang maging mali pag naghiwalay na kayo. You are trying to protect the story that will come after the separation because a lot of people know that you're together. Yes po. Nandun na tayo sa part na yun. You're just protecting the aftermath of what will happen. No? You don't enjoy his presence anymore. You don't believe that you want to spend a longer time sa buhay mo nang kasama siya. You don't see him in the future. You don't believe he can fit the future that you want for yourself. Diba? In the pursuit of your dreams, you have separated your direction. You have figured out life a lot earlier
than him. I'm sure may mga pagkukulang siya or whatnot. But according to you, he's a good person. May mga bagay ka lang na hindi makita sa kanya na gusto mong meron sa isang partner mo. That and maybe you're already bored, no? Sa relasyon na meron kayo. I think that's the biggest factor. Bored ka na. I understand po. Alam mo bang well, sinabi ka naman sa'yo even before revealing a lot of yung kwento mo, sinabi ka naman sa'yo na saan mo mapunta itong usapan na ito, pahihiwalayin naman kita. Yan naman talaga yung ipapayo ko sa'yo. Kasi it will be unfair for you to drag yourself into fulfilling the duty of a girlfriend pag hindi na bukal sa kalooban mo. Tama na? And as a woman, it makes you vulnerable. Pag naging vulnerable ka, may magpakit lang sa'yo na meron yung mga bagay na hinahanap mo, you will be swept out, out of your feet. Meron ba? Wala po. Wala naman. So this is a very intellectual decision. Opo. Yeah. Kasi feeling ko kahit anong sabihin ng kahit sino sa'yo, ang direction mo na ngayon ay i-justify that these are the things that you want for yourself that you don't see him giving it to you. So wala na to. Hello? Yes po. Naka-loudspeaker ako ulit? Hindi po. Oh, kasi nag-echo ma'am eh. I understand po. Actually po, in current times naman po, unti-unti naman po siyang bumakango. Wait lang ma'am. Teka lang, ang gulo ng line mo. Kinakain mo po yung telepono? Kinakagat mo ba? Ay, hindi po. Ha? Sorry po. Hindi po. Hindi. Hindi mo ginangat-ngat yung head, yung ano? Hindi naman po. Parang Hindi ginangat po. mo. Oo. Lalo pa naka-headset ako. Nasa tenga ko lahat eh. Oo. Hindi mo po kinakain yung telepono. Baka mabusog ka po niyan, ha? Hindi. Ganito, I'll tell you something, no? Your decision, Angge, for a person like me listening to you, for a friend like me who promised you friendship when you called the show, makes me sad that you're throwing away or pushing a guy out of your life that you claim to be a good person. Nowadays, they're hard to come by. But then again, if your heart cannot be full, hindi mapuno, di ba? If this guy can no longer fulfill your heart to its desires, there is no way for you to be happy sa relasyon na yan. I understand. Hindi ka na masaya. Maliwanag sa usapan natin. I mean, you don't have to pretend, you don't even have to say. Hindi ka na masaya. Inaantay kong magkaroon ka ng konting awa sa kanya dun sa pagkakaksidente niya. Malamang naaawa ka siguro pero hindi na namin naramdaman. Wala na yung compassion. If anything, commitment na lang yung natitira. Diba, no? I understand po. Do you want my advice? Sure po. I hope when you walk away from him, it has to be in a more peaceful term ng pag nagkita kayo sa mall, you can say hi to each other without the bitterness of hating each other because there were things unsaid. So when you say goodbye to him, you be honest to him. You wish him well and you tell him yung totoo, that he is no longer the kind or the version of a man that you dream of ending up with.
Naging honest ka sa kanya. Okay po. I think he deserves that from you. Thank you po. You were about to say, I'm sorry. Sure. Wala po. I'm just thanking you for that advice po. Nalulungkot lang ako. Yun talaga yan. Makes me so sad. Really makes me so sad. Kaya lang, alam mo ang pag-ibig, parang ano yan parang pagkain. It's either gusto mo yung pagkain or ayaw mo. At ang katotohanan ng buhay, sometimes, kahit bayaran tayo ng 1 million kung yung pagkain na ino-offer sa atin, ayaw natin. There's no way we're going to eat it. Kung labag sa atin. And I guess nandun ko na sa part na yun. I understand po. Alam mo in the future, Angge, when you meet a good man, there's one quality of a good man that's very underrated and frown upon. Gusto malaman? Yes po. Most good men are boring. Most good men are uncompromising. Most good men will not bend to your emotional needs Po. because they Isa, stick to their principles. They are born leaders. isa po yun sa mga kinakatakutan ko as well. Hindi kita marinig, Once, ma'am. sorry po. Isa po yun sa mga kinakatakutan ko na once na i-let go ko siya, baka hindi na po ako makahanap. Makakahanap ka, ma'am. But it's a I different mean, quality. kasing good man na loyal. Sorry, and- ma'am, sorry. Hindi kita maintindihan talaga. Naka-loudspeaker ka, naka-headset. Hindi po. Ah, okay. Naka-handheld po ako. Handheld ka? Oo. Mahina. Ano po yun, ma'am? Sorry. Yun po. Medyo natakot po ako na kapag nilet go ko po siya, hindi na po ako makahanap ng kasing good man niya. Well, that's a very selfish question. Because falling in love is never about playing safe. It's risking what you have and offering it to somebody, a complete stranger. I understand. Kung marinig niyo itong usapan natin, what do you want to tell him? Simula pa lang nung high school tayo, I've been rooting for you and for your success. And within that beautiful 9 years, I Ano po? always... Sorry, ma'am. Sorry. Sorry po. Can you hear me better po? Okay, go ahead. Ayun po. In those beautiful 9 years, I always aspire you na makuha mo kung ano yung gusto mo. And I'm really sorry if we've come to this part na nagkakaroon ako ng mga ganitong klase ng thoughts about our relationship. And I know it is very unfair on your end na ganito yung nararamdaman ko. I've been trying to tell you this unti-unti. But hindi lang talaga kaya ng heart ko na masabi sa'yo ng tuluyan yung mga inner thoughts ko. Because ayaw din kitang masaktan. You've been a very important person in my life. I've seen you grow from that high school to that very professional teacher that you are right now. And I really admire you. Angge, lakasan mo ng konti kasi mas I'm narinig sorry. namin yung manok. Oo, mas narinig. Yung manok, sabi ng manok, titilaok! Yes, ma'am!
Oo. Ayun po. And yun po, I really thank you for those beautiful 9 years because ayun, napakalaking parte ng buhay ko yung mawawala once na mawala ka. And thank you so much. Yun lang po. Ay. Well, I guess when you tell him goodbye, just be honest. And don't give him the illusion that he can do something about it to change your mind because wala siyang pwedeng gawin. You're just done with him, period. It's not a bad thing, Angge, that you know what you want. Ako, I can respect that. I like people who knows what they want. Totoo. I respect people who knows what they want. And you know what you want. And that's okay. That's okay. You know what you want. Siguro maging honest ka na lang sa kanya. Yes. Ibalato mo na sa kanya yung part na yan. Noted po. Can I wish you good luck, ma'am? Thank you so much po. Yeah, good luck sa iyo sa karir mo ha. Masipag ka. Sana makatagpo ka ng lalaking kayang intindihin yung hassle mo sa buhay at masabayan ka. Thank you po. Good luck, ma'am. Imaman ka sana ha. Para saan naman ang lahat ng ito, di ba, kung di kahiyaman. Sana nga po. Yes. Ano po? Sorry? Sana nga po. Joke lang po. Bye-bye po. Salamat po.